What's up mga kababayan? Just that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Isinuwalat nga ni Attorney Vic Rodriguez itong mga pakikialam ni FL Liza Di Umano sa isang libro na kung saan ay pinagtagpi-tagpi ni Madam Maharlika ang mga impormasyon na kanyang nalalaman at sa libro talagang tunay ang mga binabalita niya mga kababayan. Nagrabe pala talaga Di Umano itong si FL Liza at pati itong si Kuting o si Junior Di Umano natatakot kapag hindi masunod ang kagustuhan nitong ginang. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kaya naman pala bumaba sa posisyon itong si Attorney Vic Rodriguez sa Malacanang, dala na rin ng pambabatikos ng Araneta at Marcos Romualdez administration. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Well, ang umpisa talaga na pinagbintangan si Attorney Vic Rodriguez, sinira ni Liza Tanas at ang kanyang mga aso o kanyang mga julol o yung mga bataan niyang may Tita Aida na niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang ginimes. Okay? So, babalikan ko uli yung July, okay, of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimula ng sirain ni Lisa Marcos, etong si Attorney Vic Rodriguez. I was there in the Philippines. Grabe naman. July 22 nga ako, 22, 23 ako bumalik ng Amerika eh. So anyway, doon pa lang nakaramdam na ako nang wala talagang unity team at doon pa lang nakaramdam na ako na something dito kay Liza Tanas at sa mga kanyang kampon. Kaya kami nag-speak up. So dito sa book na ito, meron doong scenario na si Liza Tanas ay talagang walang hiya. Okay, ano mo na pala, mamaya na pala yung topic na to. Dito muna natin simulan sa pagsira nila kay Attorney Vic Rodriguez na nagbebenta daw ng appointment, meron daw 69 na offshore accounts. Ulitin ko, for sure, yung naka-follow sa akin, naalala nyo to, isa po sa kaklase ba ni Marcos to, basta very close sa kanya, ang nag-feed sa akin about kay Attorney Vic Rodriguez, about dito sa offshore account na sinasabi nila. So, imposible naman na magkakaroon ng offshore account ang isang executive secretary na hindi umaalis ng bansa. Diba? At paulit-ulit ko sinabi sa inyo, kung meron siya mga offshore account na galing sa pagnanakaw or whatever, diba? Bakit hanggang ngayon, tama yung book, okay? Bakit hanggang ngayon, walang mailabas ang kampo ni Liza na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez at bakit nila hindi kinasuhan? Imagine mo, out of 69 accounts na sinasabi nila, ni isa doon wala at hinahamon pa nga sila. I think sa mga interview ni Attorney Vic, nasabi niya na, inamon pa nga sila na, magbigay kayo ng isang account man lang na meron ako at mag-execute ako ng SPA. So you can withdraw the account, whatever, ganyan. So doon, na-confirm yung ating mga, of course, ang ating opinion, ang ating pagsasalansan sa mga bagay-bagay. So, then, meron ako nabasa doon na part na nung time na nagka-COVID si Bangag Jr., that was in July. Okay? Na correct. Nagpatawag ng meeting si Liza Tanas. Nagpatawag siya dahil si Kuting ay may COVID-COVIDan, okay? Nagpatawag si Liza Tanas ng meeting with Abalos, Angping, at Lagdameo at iba pa, alright? At umakting siyang presidente. Okay? At talagang ang description nga dun sa book ay umarte siyang akala mo kung sino na nakapamewang na ano kay Attorney Vic, nagngangal-ngal kay Attorney Vic kasi gusto niya siya ang masusunod. Okay? So July daw 'yon. Nangyari yung yung eksena na 'yon.
Hindi ko na ililiteral yung yung kwento kasi wala nang excitement pag inano natin yung book. Pero ito yung generalization lang. So naalala ko, naikwento ko na to sa inyo nung last 2022 na si Lisa Tanas dahil nung time na yon nagngangalngal siya kay Attorney Vic during that time ang ginawa, okay, yung during that meeting, dahil hindi sila nagkakaroon ng, peace of mind, dahil demonyita to si Lisa eh. So, nagkaroon ng Zoom meeting with Kuting. Alright? So, nung Zoom meeting, di ba nag-meeting sila personal with Attorney Vic at yung tatlong yon tapos biglang pumasok si Marcos Jr. sa Zoom meeting. Naulat ko to sa inyo eh. Kumbaga doon sinabihan si Lisa na, kumbaga, sabi nga, hindi ko na ba sasabihin yung eksaktong statement. Kumbaga, kinampihan during that time ni Marcos Jr., pinanigan niya si Attorney Vic na somehow he's doing the right thing as an executive secretary. So, ang ginawa ng bruha, ng babaeng leader ng sindikato ay nag-walk out at pumunta ng Baguio. Ang sabi sa book second week, na tandang-tanda ko to, na may chika boom boom sa akin. Ito, pinicturean ko yung, yung message sa akin ni Lisa, ito. Na si Lisa ay pinapunta sa Baguio dahil pakialamera, gustong siya ang masusunod sa lahat ng mga appointees. So true enough, ito po yung message si Lisa sa akin. Yung kanyang, yung kanyang greeting sa akin. Ito, pakinggan na lang natin. Ayan, July pala. Nakita nyo yan, July 8. Sabi niya, hello from Baguio. Pakinggan natin ulit kung anong sinasabi niya dito sa kalechihan niya. Okay, tingnan natin. Natatandaan niyo pa to ha, yung message niya sa akin. So habang binabasa ko yung book, eto yung mga pangyayaring yun. Sabi ko, eto yung sinasabi sa akin na pinapunta siya sa Baguio kasi epal siya. Okay? Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio, taking a little break. I need to bukas ang stress, di ba? And think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Okay. So yan yung mga time na yan. Okay, diba? Ang bait-bait. Pero yung time na yan, so habang binabasa ko yung book, sabi ko, siguro eto yung time na nag-message siya talaga sa akin dahil siya, malungkot, dahil nga kinampihan stress, ni Kuting, si Attorney Vic during that meeting, diba? So, binabalikan ko yung nakaraan. So anyway, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari na talagang itong babaeng to ay isang malaking sindikato. Alright? Fast forward tayo. Okay? So yun ang nakasulat dyan sa meeting na yan, ay nakasulat sa book na yan. So confirm yung mga na-inform sa akin. So that's number 2. Then, mga kababayan, talagang grabe ang pagkawalang hiyang ng babaeng ito. 'Di ba nung September, okay, yun yung time na talagang bugbog na si Attorney Vic. Talagang dinurog ni Lisa Tanas dahil gusto niyang mawala si Attorney Vic as executive secretary. Ngayon, mga kababayan, kaya naman pala, hindi kayo talaga makaka-move forward, hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan, sa Pilipinas, ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Why? Okay? Dahil bago pa umupo si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary, mga kababayan, actually may nag-post na nito. Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko yung book, kung may matino lang tayong gobyerno sa Pilipinas, hindi pwede, dapat kasuhan
Correct. ang mga demonyong character sa libro ni Attorney Vic. Actually, well, bago pa yung Kaso takot ang mga Senado Kongreso sa pagtawag nga ng hearing, nahihirapan ang mga ito. libro niya, na-expose na rin natin to, yung mga pinag-uusapan natin. Pero alam niyo ba, mga kababayan, okay, na itong hinayupak na babaeng itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Okay? Ayan. Napost na to ni Mother. Ayan, special list of applicants. Okay? Si Lisa po ang may gawa nito. Nakalagay dito, mga kababayan, kung sino-sino ang gusto niyang paupuin. Ipa-appoint na kahit ito ay mga sindikato o ito ay mga masasamang record in the past sa government. So dito sa librong ito, kung matino ang ating gobyerno, may matino pang natitirang ahensya sa gobyerno, dapat managot ang buwaka ng inang Liza Marcos, ang jutang Genemes na si Martin Romualdez, at ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Kasi yung mga in-expose ko sa inyo, nandito ang karamihan sa book ni Attorney Vic. So balikan natin dito sa special list of applicants. Imagine nyo, mga kababayan, kung natatandaan niyo si Taning, ay nagpakalat sila ng kasinungalingan about me, na kaya daw po ako ay naging kritiko ng bangag na si Junior, Marcos Jr. ay dahil hindi ako nabigyan ng appointment. Nakakaloka, 'di ba? Nakakatawa ang kanilang mga kasinungalingan.